Good evening. Magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin, Talk News PH. Good evening din doon sa mga bago nating subscriber, bago nating mga viewers. And I hope yung mga bago nating mga viewers ay mag-subscribe kaagad. So, bago nga ang lahat, I would like to request na paki-like, paki-pindot yung like, share, then follow, at of course, paki-subscribe naman sa munting channel para medyo lumago sa content. Kahit pa isa-isa lang, okay lang sa akin. Ngayon, this evening, pag-usapan natin itong update muna doon sa pangyayari sa House of Representatives. Actually, nangyari ito kanina. Then we will be talking about itong topic natin ngayon na mayroong bali-balita pa lang ito actually, pero meron na mga nag-confirm na mga grupo, mga sektor ng ating lipunan sa akademiya, yung mga universities, there will be an impending mass protest tungkol nga dito sa nangyari dyan sa Senado, dyan sa impeachment trial ni VP Inday Sara. So they are opting to make their shall we say, their complaints, yung kanilang mga reklamo, kanilang frustration din kasama na dyan, na dalhin nila sa kalsada through mass protest. At ngayon pa lang, yung grupo ni ex-Senator Trillanes nagsasabi na kailangan na ang people power para makorek daw, magkaroon daw ng mapursige ang Senado na gumawa ng tama ng constitutional na gawain sa pamamagitan ng pagtuloy ng impeachment trial ni VP Sara. So, yung topic natin mag-evolve dyan. Then, of course, ang una nating i-discuss itong update nga kung ano nangyari. Alam na natin na pinadalhan na sila ng remand letter, yung remand na sulat na ipahayag nila, i-explain nila ang regarding doon sa tingin ng Senado na isang violation sa Constitution at saka rules ng Senado at Kongreso, yung 1-year bar from for impeachment. Ibig sabihin na dapat isang kaso lang na isasampa sa isang taon para sa isang impeachable public official. At yan nga, sa case na to, si VP Inday Sara. So, yun ang dapat nilang i-explain. At ang ginawa ni Martin Romualdez, binuksan niya yung session sa plenary at nagpasa sila ng motion at resolution na attesting to the constitutionality of the impeachment case na sinabit nila sa Senado. Yun ang sabi nila. But, hindi nila yan ipadala sa Senado dahil i-defer muna nila ang pagpapadala niyan sa Senado for the reason na kailangan nila ng clarification doon sa mga grounds dyan sa pag-remand ng impeachment case, yung articles of impeachment sa Senado, kahit na yan ay sabi nila na wala namang silang na-violate. Yung isa namang reklamo, sabi nila that's impossible to act dahil nga daw, paano yun? The Senate is demanding them to confirm na pwedeng ipatuloy nila yung impeachment case ni VP Inday Sara sa 20th Congress. Mabuti naman yan ang sinagot nila. Alam naman ninyo ang position ko na hindi yan pwede i-cross over. Tsaka hindi naman talaga pwede i-cross over yan dahil nga magkaroon din ng
butuhan dyan. At sigurado akong ganyan din ang resulta. I-deny din yan ng Senado. So, useless na ano yan eh. Useless na move. At maraming kukontra dyan. At maraming magsasampa ng kaso kung ipatuloy nila yan na dalhin sa 20th Congress from the 19th Congress. So yun na nangyari. Dinirefer nila, sabi ni nagiging spokeswoman na si Luistro. Sabi niya na hindi mo na namin ipadala o hindi mo na namin ibigay o i-defer mo na namin yung sulat until merong sagot o clarification ang Senado doon sa ibang mga demands nila, doon sa remand na pinadala, doon sa sulat na pinadala. So ngayon ang sagot ni Jesus Escudero, wala silang karapatan na salungatin o tanungin ang Senado, dahil ang Senado ay korte, sila ang judges at ang mga congressman ay mga prosecutor lang. Sila nagdemanda, but sila ang Senado ang magiging hurado diyan sa kaso na yan. Kaya wala silang right to demand for any clarification. But sabi naman ng spokesman ng Senado na si Tomol, ang Senado is a passive court. Hindi yan magre-response doon lang sa mga sabi-sabi, mga balita-balita, bali-balita, kung saan pinalabas yan sa social media man, hindi sila magre-react dyan. Yun ang ibig niya sabihin ng the Senate is a passive court. So they will only act kung meron silang matanggap na petition, tulad nung ginawa ng House of Representatives na resolution para ipapatutuhanan nila na talagang constitutionally firm, walang infirmities, firm yung pinadala nilang impeachment case, at walang violation doon sa 1-year bar of impeachment sa rules ng Senado at Kongreso at sa ating konstitusyon. So yun ang status. Ngayon, ito nga si Luistro nagsabi na hindi kami muna sasagot officially kung hindi nila marinig o matanggap ang clarification na gagawa ng Senado. Until this afternoon, wala pang natanggap ang Senado. Kung talagang nagmamadali sila, actually, ano na sila resist na. Tapos na. Ibig sabihin, tapos na ang 19th Congress, pati yung Senado. But, ang mga prosecution lawyer ay mananatili para nga ipursyo ang gusto nilang mangyari na impeachment trial kay VP Inday Sara. So nandyan pa rin sila ang mag-pursue niyan. Doon sa clarification nga, yung sinabi nga nung spokesman ng Senado na passive until wala silang matanggap na petition, hindi sila mag-act doon sa petition na yan. Kung mayroon mang clarification na hinihingi ang House of Representatives doon sa Senado, sa Senate Impeachment Court, doon na nila sasagutin kung mayroon silang matanggap. Ganyan din naman sa Supreme Court, ganyan ang sistema. Not until hindi siya makatanggap ng petition na kailangan sagutin, hindi nila sasagutin yan. So yun ang status. So ngayon, ang pinagtataka ko nga, bakit hindi nila minadali yung clarification na yan? Kasi nung huling sabi ngayong hapon, wala pa rin silang natanggap. Sa bagay, holiday ngayon 12. So probably bukas, may matanggap sila bukas dyan sa clarification na hinihingi ng House of Representatives. So mangyari bukas siguro sasagutin nila si Escudero yan at yung ibang mga senador, kasama na yung mga
bumoto ng affirmative dyan sa Riman. Sasagutin nila yan. So mag-usap-usap sila dyan. So ngayon, at yan naman sa ngayunan ni Jesus Escudero kung sasagutin nila yan. Ngayon, ginulit nga ni Jesus Escudero na kayo ay mga mataas kami sa inyo. Parang ng iba, nagsasabi ng iba, ang nagsasalita na ng ganyan si Tory. Si Diwata Tory lang daw nagsasalita na yan. Para daw masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero tama din naman si Jesus Escudero. Dahil yan ang katotohanan. Mga judges kami, kayo mga prosecutor. Sa sit-up na ganyan, wala kayong karapatan na mag-demand sa amin. Di ba? Ganun ang ibig sabihin ni Jesus Escudero. Ngayon, mayroong mga umuugong na mga balita dito sa Metro Manila, sa NCR, dito sa dyan lang sa mga universities. Actually, ang school kasi opening sa public will be on Monday. That's June 16. So magbubukas na yung school for the public. I don't know sa mga private kung kailan sila nagbukas. So yun ang mga balita. Galing din sa mga natin, mga bubuwit. Marami nagsasabi na kasi may pronouncement si Trillanes ng Magdalo, sina Alejano, na hinihikayat yung mga tao na mag-people power na. At hihikayatin or i-force ang Senado na magsimula ng trial. Di ba? Parang napaka-imposible na mangyari. Kasi naka-resist ng Senado. Ibig sabihin, mag-rally kayo, magprotesta kayo para lang buksan ang naka-resist na Senado. At mismong, sa bagay, sabihin nila, nandyan naman ang mga congressman na mga prosecutors. Kaso nga lang, may nakapinding na clarification na hinihingi ang mga prosecutor na congressman. O paano ngayon yun? So ngayon, you will take to the streets at i-demand na magbukas ang impeachment trial. So ganun ang motibo ninyo. At ito, ang narinig ko, coalition ito. So hindi lang sina Magdalo, kasama na yung mga dilawan dahil si Hidarian na dilaw, nagsasalita na occupy the Senate. Pwede naman kayong pumunta sa Senado, kayong titira doon. Wala naman mga senador doon, wala nang hearing eh. Tapos na yung 19th Congress. I don't know kung anong intention nila. At ito nga, added to that, ay ang mga estudyante hinihikayat ng mga mga deans nila na kung mayroong ganyang activity at mayroon na raw nag-organize. I don't know kung totoo. For a big massive na protesta against dito sa nangyayari sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Hindi rin naman nila madiman na mag-resign si VP Inday Sara. At bukod sa akbayan, nandyan yung ibang partido, yung Kabataan, yung ACT Teacher, Gabriela, sasama na lahat dyan ang mga makakaliwa, ang mga komunista. Sasama dyan. So, kasama na yung Magdalo, ang academy, mga estudyante, mga universidad na kasama ang mga pari. Kasama mga kaparian dyan. Tsaka yung mga sinasabi nila mga dilawan na mga former constitutionalist, anong pangalan nito? Siguro kasama yan dyan sa nagpaplano. Kasi biglang lumabas ang August 21 movement eh. Biglang lumabas. Di ba ito yung movement ni Butch Aquino para kay Ninoy Aquino? August 21, dahil yun ang date na nabaril si Ninoy Aquino dyan sa NAIA, dyan sa MIA. Di ba yun ang nila? So, dilaw din yan. So, there is a concerted effort to make the broad coalition para lang dito sa rally na to.
Pero I doubt kung kaya nilang pantayan ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang binyo sigurado EDSA yan. Siguradong sa EDSA yan. At hindi ko alam kung gaano karami nga. Pero meron nagsasabi, talagang marami daw aatin yan dahil nga pasukan na. So maraming estudyante na mag-a-absent sa kailang paralan para lang sumama sa mga rallies na yan. Na sigurado ako, payag dyan ng mga kaparian sa mga Catholic schools na yan dahil sila rin isa sa mga nagreklamo sa nangyari dyan sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Then, meron pang isang component dyan sa coalition, yung mga oligarko. Katulad nung People Power ni Irap, na oligarko ang nagsuporta, malamang may support dyan. At ang media, mga minsan media dyan, ang magtrumpita dyan sa rally na yan. So babantayan natin kung talagang matuloy yung rally na yan, nasabi nila, napipilitin nila na magbukas ang impeachment trial ni VP Inday Sara. Pilitin nila si Escudero. So, wala nang wala nang 19th Congress. Paano ngayon? Hintayin nyo yung 20th Congress. Kaya doon sila nalilito ngayon. Kung hintayin nila ang 20th Congress, sa 28 pa yun, suna ni Bangag. Nagsusuna si Bangag bago sila mag-convene yung legislative body sa Senate at ang Kongreso. At ang House of Representatives. So, hintayin nila yan. Di, wala na. Malamig na yung issue na yan. So, I think ito they will take advantage of this situation. At itong situation na parang mayroong impasse, mayroong deadlock dahil nga itong House of Representatives, yung mga congressman humingi ng clarification. Parang may plano talaga. Kasi balita din, actually hindi naman ito confirm, balita na may maraming nagtutulak dyan sa rally na yan na mga politiko. So, klaro. Sino ba itong mga politiko na to? Hindi kaya itong mga congressman? di kaya itong mga frustrated na mga congressman? Di ba? Kaya, there's a possibility na talagang matuloy itong rally na to. And I'm sure na sa EDSA yan nila gaganapin. Mayroong mga ibang vlogger na nag-countdown na dyan sa rally na yan. Ang bilang daw, 2-0. Talo yung mga dilawan, ang panalo yung mga bangaw. So, ganyan ang pangyayari ngayon. So, ang bali-balita, this will be launched next week. Yun ang balita. I don't know kung anong definite day or date. Basta, hantayin yata nila na magbukas muna ang mga school bago nila gaganapin ito. At bukod dyan, yung nga, may mga politiko na kasama dito. Yung mga mga dating mga member sa Constitutional Commission nung pagganap or pagkaroon ng Constitutional Convention para nga sa paggawa noong 1987 Constitution natin. Nagkaroon ng revision ang Constitution natin 1987. So, yun ang sasama daw yung mga dyan, mga tao na yan. So, alam na natin kung sinong mamumuno dyan. Mga dilawan talaga, plus ang mga komunista at ang akbayan, magkasama na sila. Akbayan, kasama ang simbahan, kasama ang mga universities, and of course, kasama ang UP. Kasi isa yan sa panay ang reklamo Ang dami nilang sinasabing ang constitutional yung ginawa ng Senado, na wala sa batas yung ginawa nila. Kaya siguro yung ibang mga politiko kasama dyan. At siguro ito ang maghikayat dyan sa ibang politiko, lalo na yung nandyan sa Kongreso, na itulak itong people power na to na sinabi nila. I don't know kung kakagat pa yan sa mga tao sa panahon na ito. So,
yan ang babantayan natin. Kasi napaka bloody talaga, bloodbath talaga. Ngayon pa lang, na makita mo yung reaksyon ng mga tao. Tama yung sinabi ni Bato na magkaroon talaga ng division ng husto ang populasyon ng Pilipinas kung yan ang mangyayari. Kasi tulad yan, kung wala pa yung impeachment na yan, di walang ganyan ang mangyayari. Di ba? Kasi patuloy yung ambisyon na magiging Prime Minister o magiging Presidente. Kaya ayon yung lubayan ang mga Duterte. Kasi sila lang ang hadlang para sa mga ambisyon ng mga politiko na gusto talaga na hawakan ang puder sa gobyerno forever and ever na walang katapusan. Alam na natin kung sino yung mga yan. So, ngayong araw na to is our June 12 is our Independence Day. At si BP Inday Sara hindi dito nagbigay ng speech ko, hindi doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Okay naman yung mga OFW natin doon at mainit naman ang pagtanggap nila kay BP Inday Sara. At yung speech ni BP Inday Sara ay very striking. Talagang may natatamaan doon sa mga sinasabi niya. Kasama rin niya doon si Amy Marcos. At kasama din niya si Richard Mata, si Jimmy Budok at ang kanyang abogadong asawa, at si sino ba yung isang kasama? GB Hinlo. Sila ang sumama doon at pinahayag ni Inday Sara na hindi siya naniwala na hindi nanalo yung mga kandidato niya. Totoo naman. Dahil nadaya lang talaga. Sa totoo lang, ang Duterte talaga nanalo yan lahat. Straight yan nanalo. Kaya kahit na saan ka magtanong doon sa resulta, nagugulat na lang tayo. Doon tayo nadali sa overvote. Na alam na natin, nagagawin talaga ni Jules Garcia yan. Kaya mahirap yan patunayan. Kaya doon niya linagay yan. Doon niya tinira sa overvote. 17 million, isipin mo yan. Kung nagkaroon ng matinong eleksyon, siguradong panalo talaga ang Duterte. Pero kahit na ginawa nila yan, dahil sa sobrang laki ng boto ni Bongo, ni Bato, ni Marcolita, hindi na talaga nila mahabol-habol. Yun ang katotohanan dyan. At yung boto ni Amy na galing sa Alyansa at kay Camille Bill, nadagdagan pa. Lalo na nang in-endorse sila ng Iglesia ni Cristo. Yun ang katotohanan dyan. So, ito ngayon, yung speech ni Inday Sara, yan nga, nagpapasalamat siya sa mga OFW sa suporta nila at marami na siyang sinabing mga plano. Plano niya kung in the future para sa Pilipinas. Di ba maganda pakinggan? Ang dami niyang plano. At ito, sigurado ako kung maging president siya na kung wala lang masamang mangyari, harinawa, walang masamang mangyari o ano mang mangyari kay BP Inday Sara, marami na nagdarasal sa kanyang kaligtasan. Napakaganda ng mangyayari sa Pilipinas. Kahit na 6 na taon yan, mahaba rin yan, pero kung magaling yung presidente, maraming magawa sa panahon na yan. Kasama pala si Robin Padilla doon. Yung muntik na magkasuntukan ni ni Joel Villanueva. Sabi ko nga, baka masyado kasi makulit si Joel Villanueva doon sa trial na yon, sa hearing na yon. Para bang talagang humaharang siya sa nag-object siya lagi, lalo na yung pag-object niya doon sa motion to dismiss ni Bato. Doon nagalit si Robin. Kaya nga naghanap ng paraan si tawag nito si Alan Peter Cayetano na maayos na, kasi yung side nila ni Joel Villanueva find that
very brutal kung idiretso na dismissal. Kaya hinanapan nila na paraan na ganyan, na i-remand na lang or soli ibalik sa Kongreso para makorek nila yung infirmities. Diba? Meron pa nga sinabi si si Alan Peter Cayetano na sa RTC, MTC daw pag ganyan ang nangyayari na parang forum shopping daw, nagkakamali ka lang ng perma, mali yung mga linagay mo doon sa application mo, talagang na yan, dinidismiss ng judge. Yun ang nangyari diyan sa sinabit na dinidismiss ng judge kaagad pag may makita na mayroong pagkakamali yung sinampa mong kaso. So dito naman daw nakita na nila questionably yung yung 1-year bar nga dun sa impeachment against the rules ng Kongreso at Senado at ang Constitution dyan sa 1-year bar ng impeachment. So pina-confirm nila, pina-certify nila balik sa Kongreso kung tama ba ito o hindi, o constitutional ba ito o hindi. Kung naalala ninyo yung impeachment ni Justice Corona, ganyan ang nangyari. Alam mo ba yung salin na yun ang nagpa-convict kay Justice Corona ay hindi kasama doon sa reklamo, hindi kasama sa article of impeachment. Siningit lang nila yan at doon siya na-convict. Sa bagay, tag 100 million pa naman ang binibigay, tsaka 50 million. Halos sila lahat nakatanggap. Kaya mga medyo sa tingin natin na ayaw nagpapakita na mataas ang integridad nila, nandyan pa sila lahat. Pero sa katotohanan, tumanggap sila ng bayad dyan galing ni kay Panot para nga makonvict si Justice Corona. Yun ang katotohanan dyan. At nangyari din yan kay Rap. Yung envelope na nung binuksan na, wala pala. Kaya nga ito, ginawa nila ng Senado para sigurado na tama yung aaktuhan nila. Kaso nga lang, may paikot din dahil nga malapit na matapos ang termino ng 19 Congress. Kaya talagang kung sa chispa, sila, checkmate talaga ang mga dilawan, mga komunista. Kaya ganyan ang source ng kailang frustration. Yung mga iba, sabi nila, hindi, tuloy pa rin si Luistro. Kahit alam na niya, hindi, wala nang pag-asa yan magka-trial. Kung marunong ka magbilang ng oras. Kaya sila, take time din. Take time din sila. Hindi sila nag-insist sa clarification. Yes, the clarification. Kasi alam nila, wala rin eh. Kung sasagot mo o hindi, kung susundin man nila ang order ng court, wala rin. Hindi rin aabot talaga. Wala nang oras talaga mag-trial. At alam nila na hopeless din. Kung sabihin nila, napayag kami na mag-prosecute din kami, na isampa din namin yung kaso na pwedeng i-cross over sa 20th Congress. Kasi alam nila, mababasura din yan. Sigurado. Lalo na pagdating ni na Marcolita, kami Villar, sigurado mabasura yan. At yung mga bagong set ng mga 12 senators na papasok dyan sa 20th Senate. Wala rin. Hopeless. Naisip na nila yan. Hopeless din. Kaya nga, hindi sila kumagat dyan. Hindi sila kumagat dyan sa pag-continue o pag-crossover ng impeachment case ni BP Inday Sara papuntang 20th Congress. Kaya sinasabi nila, wala pang 20th Congress eh. So, tama rin. Wala pa eh. Kaya, at mag-violate din yan sa 1-year bar ng impeachment dahil nga nagsampa na sila sa 19th Congress na na-dismiss at gusto nila ni kitang-kita naman ang gusto nila ni Chis para sabihin na sinadjust na nga namin na magkaroon lang kayo ng commitment na ituloy natin sa 20th Congress para hindi gaano mabigat yung pagka-dismiss. Kasi
Kung darating yan doon, magbutuhan ulit, wala rin, dismiss din yan. Lalo nang madidismiss yan. Hindi yan tatanggapin sa 20th Congress. Sa sit-up ng mga senador ngayon. Nakita naman natin ang butuhan. Ang daming alyansa dyan na sumama. Sabi nila, crossing party lines. Hindi. Ang iniisip niyan, hindi na party. Ang future nila as an individual re-electionist senators. Tinitingnan nila yung future. Kung saan sila lulugar. Lumugar na sila. Nakita nila si BP Inday Sara na grabe ang popularidad sa mga tao, ang suporta ng mga tao sa kanya. Sabihin na, baka matulad ni Binay, ang tagal na sinisiraan si BP Inday Sara. Si Binay, 1-2 taon, tibag na kaagad. Di ba? Wala, hindi siya nanalo nung tumakbo siyang presidente dahil katapat din niya si President Duterte. Paano manalo yan? So, ganyan ang mangyayari dyan. So, itong medyo pag-delay, baka nga dito kukuha sila ng reason na maraming makikisimpatiya dyan sa Kongreso. Yan ang gusto nilang kunin. At magkaroon ng constitutional crisis sigurado between the Senate and the Congress. Kaso nga lang hindi ko makita kung paano yan sila lahat wala na na sila, tapos na ang 19th Congress. Saan sila maglalaban yan? Doon sa 20th Congress. Kung mag-rally man sila, anong sabihin nila? Kailangan ituloy sa 20th Congress. Ganon? Ganon ba yun? Pwede ba yun? Kaya napakahirap ng sitwasyon ng magra-rally. Bagay, doon sa mga nakaraang rallies, nila-irap, halos wala namang katuwiran na matino yun. Kaso lang pumasok yung mga oligarch, sila nagsuporta noon, talagang natanggal si Irap. Dahil sa katotohanan naman, marami mga polisiya si Irap na pro-masses. Yan kurente, yung kaso nga lang, tinira si Irap doon sa blue label. Na, kabinitin niya daw, inaabot ng madaling araw ang blue label nila diyan sa Malacanang. Doon siya tinira at tinira diyan sa Plunder. Alam mo naman So, iba ang sitwasyon ni Irap at ni BP Inday Sara. Malaki ang diferensya. Sa popular support na lang, ang suporta ng mga tao at ang personality mismo at mga ginawa ni BP Inday Sara. Ang integridad niya, ang questionable, talaga ang mga tao hindi walay dyan. At nakikita na the only hope na meron tayo ay ang pagsampa ni BP Inday Sara as President in 2028. Yung talaga ang driving force, driving reason na hindi talaga humiwalay ang mga tao dyan kay BP Inday Sara. Kasi nakikita na the glimmer of hope, yan, nandyan lang kay dito sa madilim na yugto ng ating kasaysayan ng Pilipinas in all sectors, sa lahat, economy, agriculture, lahat talagang madilim. Kaya ito, nakikita nila ang liwanag na mangyayari kung si BP Inday Sara ang magiging presidente. Kaya talagang mahirapan kayo, lalo na ngayon na yung impeachment na didismiss na. Marami pang mismo si Dilima nagsabi it's a dismissal, yung remand is a dismissal, kahit si Coco Pimentel. At ito mga abogadong may mga experiences, Coco Pimentel hindi naman nag-practice na matagal niyan pero may alam siya sa batas. So sa kanila may pag-asa, wala nang pag-asa dahil nga dismiss na daw yung remand. Yung remand na yan is tantamount to dismissal. Na hindi naman inakseptan nila ni Luistro. Siyempre, yan nga, siguro, haka-haka lang naman ito sa atin. Baka nga yun ang basihan din sa mga rally na yan. Yung pinigilan nyo muna na
unconstitutional yung ginawa ng Senado sa ginawa nilang pagbigay ng remand, papasok dyan ang Kongreso sa mga rallies na yan. Ito, haka-haka lang kasi meron ng balita ng mga politiko, isa sa mga mag-o-organize dyan, but I don't know kung gaano katotoo. So makikita natin kung matatanong natin din sa pamahalaan, anong gagawin ninyo? Itong nagrarally ngayon, baliktad. Ang nagrarally, mixture na. Merong, kasi ang mga komunista, nasa side ng BBM. Ang mga dilawan, nasa side ng BBM. Ito pa. Marami silang sinasabi, ang constitutional, ganyan daw. Human rights violation, mga ganyan. Pero nung hinuli nagkaroon ng problema yung GAA, yung Bicameral Committee Report, merong dilawan na pero nawala na rin ngayon. Nagkaroon pala ng rally sila dyan sa INSA pero tinuloy-tuloy man nila yun? Hindi. Puro mga Duterte supporters lang ang nagrereklamo. Yung pagkakidnap ni PRRD, nagrereklamo ba sila? Hindi. Di ba? Yan ang matindi. Isipin mo, pinagkanulo mo ang isang Pilipino doon sa mga banyaga. Napakatinding yan, katrayduran na ginawa ni PBBM. Kaya nga kanina sa speech ni BP Inday Sara, lagi din yan sinasama-sama si Amy. Kasi bakit sabi nila nung meron na nagtatanong sa kanya ng mga citizen ng Pilipinas habang nandiyan siguro siya napupunta diyan sa ibang mga bansa, BP Sara, kailan mo pauwiin si PRD, si President Duterte? Sabi niya, hindi ako magpapauwi. Si Amy Marcos ang magpapauwi. Siya magpapauwi. Ang kapatid niya ang nagdala ng Sabi ni BP Sara, ang nagdala niya doon sa dahig. Si Amy Marcos ang maghanap ng paraan kung paano niya pauwiin si President Duterte. Nandiyan si Amy. Walang magawa si Amy. Tawa-tawa lang. Medyo nagbablas. Dahil nga, ginawa siyang topic dyan sa comedy ni BP Inday Sara. At sinabi niya, hindi ko ito bitawan. Kasi parang hinustit sila ang tatay ko. I-hustit ko rin to si Amy. Dito rin sabay ko rin ito lagi. Parang ganun ba? Biro-biro lang. So yun ang sitwasyon ngayon. Hindi natin ipa-confirm kung matutuloy ba itong balak nilang coalition to launch a people power daw ng mga dilawan, mga magdalo, mga dating mga sundalo na nagre-rebelde sa ating pamahalaan. Then ang akbayan, ang mga komunista kasama dyan, ang kaparian, ang mga universities kasama na ang UP, at mga oligarko ang siguradong magpipinance nito. So talagang sa tingin ko, malaki-laking rally yan kung i-finansya ng oligarch. Di ba? Then, mga politiko na sa tingin ko ay mga congressman na frustrated sa pangyayari dyan sa Senado. Ang main target nila dyan na masira ang Senado. Baka ang intention daw nila na i-occupy daw ang Senate. Punta kayo doon, wala nang wala nang session. Makipag-away kayo doon sa mga security ng Senado. Di ba? So, yun ang gusto ninyo, gawin na ninyo. Tingnan natin gaano karami ang sasama sa inyo at gaano tagal magtiis hanggat hindi matupad ang inyong gusto. Kung kaya ninyong gagawin yan. So, siguro, dito sa episode na to, napablog lang tayo dahil nga dito sa balita na kumakalat dito sa Metro ngayong araw na to. Actually, kahapon pa ito napabalita. So, ngayon ko lang blinalag dahil yung source ko naman, kasama siya sa merong isang sektor na sinabihan daw sila na prepara to organize pa. I don't know kung matutuloy. Sabi niya sa akin, tinawagan daw siya, parang meron na silang isang committee na humahawak para dyan sa organization, para sa people power nila.
Oh, sana mapantayan nila yung rally ng Iglesia ni Cristo nung nakaraang Pebrero ba yun. Oh, sana 3 milyon yun. No? Dapat gawin yung 5 milyon ang aatin dyan sa rally na yan. Para makumbinsi yung Senado, si Jesus Escudero, at saka yung mga senador na ituloy ang impeachment case na yan. Pero saan kaya? Sa 20th Congress? Mahirap yun. Mahirap yun. Nandun na si Marcolita eh. Paano kayo magkapurman yan? No? Kung naisip ko lang, kung si Marcolita na paaga-aga pa at nakasama ni Bato, yan ang haharap nila ni Coco Pimentel sigurado. Walang panama diyan si Coco kahit sabihin pa niyang top notcher siya. So, yun ang antay natin na maganap. So, tingnan natin this week or next week kung mayroon bang ganyan. Actually, may mga pocket rallies na during the impeachment trial. Meron na yung mga tindig Pilipinas ni Laila de Lima, nila ni Chilgyok, mga yata yan, sa Akbayan. Meron na. At sigurado ako, mahilig sa yung mga komunista sa rally. So, sila ang mag-spearhead niyan sigurado. Sana naman walang kaguluhan. At ito na nga, ang sinabi ni Bato, naging totoo na magkahiwalay-hiwalay talaga ang mga Pilipino. At ako naman, sa side ko, mabuti na mangyari yan para malaman natin. Ayaw ko rin naman sumama sa kanila, maghihiwalay tayo. Tingnan natin kung sinong mananalo in the end. Kaya ganon lang naman ang demokrasya. Basta wala lang sakitan. Okay? Kung magpakita sila ng numero, ano kaya kung magpakita din ng numero yung mga DDS? Wag lang magpang-abot kasi madugo yan kung magpang-abot. Magrally sila doon sa kung saan man, tapatan ng sa sunod na araw, tapatan ng mga DDS, supporting ni Inday Sara, supporting the Senate. Diyan na nga talaga, magkahiwalay-hiwalay talaga tayo. At normal lang yan, basta hindi lang gagamit ng dahas. Katwiran lang ang ating gamitin. It's a sign of thriving democracy, which is very inspiring naman. It happened here in our country. At sana maganda ang outcome. So, antayin na lang natin yan, yung mga rallies na yan. Then, I'll make a report sa inyo kung anong mangyayari. Then, may opinion at yung mga konti nating mga information that were feed to us through our sources dyan in the field para malalaman ninyo kaagad dito sa Justin Talk News PH. So maraming salamat sa pagdalo ninyo o pagpakinig ninyo dito sa broadcast na ito. Magandang gabi sa inyo doon sa mga regular follower at viewers natin at mga subscribers. Salamat sa continuous patronage ninyo dito sa Justin Talk News PH. At paki-like naman at then share and then follow, and of course doon sa mga bagong viewers dito, paki-subscribe para naman umangat na konti itong munti nating channel, Justin Talk News Page. Good evening sa inyong lahat at God bless. Maraming salamat po.